turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Come on, lift up your hands. Decided. Thank you, Lord. Umusap ka, Panginoon, ngayon sa aming puso. The reward we really wanted, Panginoon, hindi kung ano-anumang mga bagay sa mundo. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Tayong lahat ay aawit. Sasamba. Come on. Christ is my reward. All of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Once again, we'll sing. Turning back, yeah. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the world behind. No turning back, no turning back. The cross
Kumusta po Zion Christian Fellowship Baliwag at sa lahat po ng ating mga online worshiper at viewers ng ating Panginoon. Gusto po natin i-congratulate ang mga kabataan sa pangunguna po ng ating camp director, Brother Pert, at sa mga staff, sa lahat ng mga life group leaders na nagtulong-tulong para po sa isang matagumpay na Camp Wagi. Tunay nga po na waging-wagi talaga ang mga kabataan. Sige nga po, kung kayo po ay kabataan, shout out nyo nga or ilagay nyo sa comment section ang mga hindi makakalimutan yung karanasan sa ating Camp Wagi. At ilagay nyo po kung sino ho dito ang gusto hong maulit-uli iyon, no? Sino dito excited sa ating royalties gathering sa buwan po ng March. Sa atin pong pagpapatuloy, meron po tayong bagong series sa buwan po ng Marso. Alam nyo po sa ibang bansa, tinatawag ho itong March Madness kasi dito ho nagsisimula ang playoffs ng mga laro sa US, kagaya po ng NCAA basketball game. Pero sa atin po, sa larangan po ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon, pag-aaralan po natin sa buwan ng Marso ang topic na The Call to Discipleship. The Call to Discipleship. Napakahalagang topic sapagkat hindi tayo pwedeng maging Kristiyano, hindi tayo pwedeng maging tagasunod ni Kristo hanggat hindi natin naiintindihan ang halaga at kapalit at lalim ng pagtawag ng ating Panginoon at pagsunod po natin sa kanyang panawagan. Ang main verse po natin dito ay Matthew chapter 16 verse 24 sa Amplified Bible Version. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Then Jesus said to His disciples, "If anyone wishes to follow me," in other words, as Jesus' disciples, he must deny himself or to set aside selfish interest and take up his cross, which means expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in Jesus, conforming to his example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith through Jesus or for Jesus. Napakagandang version po ng rendition po ng Matthew chapter 16 verse 24. Gaano po kahalaga ang usaping discipleship sa ibang mga simbahan na talaga pong meron pong na-build na culture of discipleship. Like sa church po nila Steve Morel, meron po siyang nilagay na 10 simpleng discipleship truths. Ito po ay dadaanan lang po natin para po sa mga in reference po sa susunod nating discussion. Number 1, according to Pastor Steve Morel, na pinapahalagahan po ang konsepto ng discipleship, a disciple is a person who follows Jesus. Number 2, every Christian should be a disciple. Number 3, every disciple should make disciples. Number 4, discipleship is the process of helping others to follow Jesus. Number 5, discipleship is a lifelong journey, not a 6-week class or manual. Number 7 ba to? 6, discipleship happens best in community or life groups or small groups sa iba. Number 7, men disciple men, women disciple women. Number 8, evangelism and discipleship should not be separated. Magkarugtong po iyon. Number 9, discipleship is all about relationship. And number 10, Jesus wants all nations to be discipled. Making disciple, therefore, is the job of every Christian every day. Ito po ay napakahalaga na burden o mission or panawagan na dapat po nating pasanin, dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ikaw man po ay estudyante, young professional, magulang, ikaw man po ay senior, ikaw man po ay negosyante, ikaw man po ay may trabaho, ano man po ang iyong pinagkakaabalahan, making disciple is the job of every Christian every day. Now, maglaro ho tayo ng konti, no? Have you ever played the game where you say a word and you consider what comes to your mind when you mention that word? Ano ang naiisip mo kapag binabanggit natin ang mga salitang ito? So, sagutin po natin ito. Pwede niyong ilagay sa comment section. Pabilisan po tayo. What comes to your mind when you hear the word politician? Okay. Ano bang pumapasok sa isip nyo? Tama-tama, malapit na po ang halalan. Number 2, what comes to your mind when you hear the word movie star? Oh, ano pong naalala nyo? Sino ang naalala nyo? Sumunod, what comes to your mind when you hear the word athlete? Sinong paborito mong atleta?
hindi mo makakalimutan yung pinaka-GOAT mo, the greatest of all time. At pang-apat, what comes to your mind when you hear the word hero o bayani? And lastly, what comes to your mind when you hear the word Christian? Pag naririnig mo yung salitang Kristiyano o Christian, ano pong pumapasok agad-agad sa isip mo? You see, we see a lot of different impressions come to people's mind when they hear the word Christian. Marami pong pumapasok, religion, cross, church, affiliation, association, faith, malalim kay Lord. However, the early followers of Jesus were not actually referred to as much as Christian. Rather, ang tawag ho sa kanila ay disciples. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang salitang Christian ay lumabas lang po ng makatatlong beses sa buong Biblia. Kasama na po ang Old sa New. Whereas, in comparison, the word disciple is used 281 times. In other words, hindi po kontento ang ating Panginoon na tayo po'y nanampalataya lamang, bagkos ang hinihingi ng Diyos sa atin ay lumabas po ang ating totoong pagiging disipulo o tagasunod ni Kristo. In fact, we've stopped asking people as much if they are Christian. Ako mismo bilang pastor, I've started asking if they are truly followers of Jesus. Yan po ang tanong ngayong araw na ito sa ating series na bago. Ikaw ba'y Kristiyano o maituturing mo ba yung sarili mo na hindi ka lang basta Kristiyano, ikaw ay umangat sa level na ikaw ay masugid na tagasunod ni Kristo, ikaw ay isang full-fledged disciple of Jesus. Ito po ang isang discipleship principle sa atin pong new series na ito, the call to discipleship. Every disciple must be a Christian first. In other words, he must be or she must be a believer. But sad to say, not every Christian is a disciple of Jesus or follower. Natatapos lang po sa pananampalataya. Bahala na po tayo sa ating pong pamumuhay, sa pamamaraan. Tayo po'y nakakapag-imbento ng isang paniniwala na di baling nakapapatuloy sa kasalanan o may bisyo, ang mahalaga ay may Kristo sa puso. Subalit ang hinihingi ng Panginoon, na pagkatapos po natin maging Kristiyano at sumampalataya sa Panginoon, meron pong next level na mas malalim. At yun po ang totoo, tunay at ganap at mas malalim na pagsunod sa ating Panginoon bilang kanyang disipulo or follower. That is why discipleship is a call from Jesus Himself. Hindi ho ito panawagan ng simbahan, panawagan ni pastor, imbento po ng mga manggagawa, imbento po ng mga life group leaders. Ito mismo ay isang bagay na malapit sa puso ng ating Panginoong Jesucristo at isang bagay na kanyang pinapahalagahan. In other words, today, Jesus is asking us, are you a disciple of Jesus Christ? Salvation is free, but discipleship is costly. Ang kaligtasan ay libre, pero pag ikaw ay nagdesisyon na sumunod ng mas malalim sa ating Panginoon Jesucristo, ito po'y may kapalit na halaga. Kaya ho siguro, yung iba po ay hindi po umaangat o nagdidesisyong magpatuloy na maging disipulo ni Kristo kasi alam po nila yung halaga na kanilang babayaran. May mga dapat tayong iwanan, kaligtaan, may mga dapat tayong isaalang-alang. Yun po yung binasa natin kanina sa Matthew. He must deny himself, take up his cross daily, and follow Jesus. Meron tayong papasaning krus. Meron po tayong papatayin na old self, lumang pagkatao. Now, we're going to read John chapter 6, 60 to 71. Ang context po ng verse na ito po talagang pag-aaralan natin ngayong araw na ito, ay matapos pong pakainin ni Jesus ang mula 5,000 hanggang 15,000 katao, ay tinuruan po niya ito ng salita na nagbibigay buhay espiritual. So matapos po silang pakainin ng physical food, ay nagpatuloy po siya sa pagtuturo at itinuring niya, ihinalintulad niya ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay na sino man po ang makatatanggap sa kanya ay hindi po kailanman makakaranas ng gutom magpakailanman because Jesus is the bread of life Himself. So sa John chapter 6 verse 60 to 71, sabayan niyo po ganito po ang salita ng Panginoon. Let's read. Therefore, when many of His disciples heard this, they said, "This teaching is hard. Who can accept it?" Jesus, knowing in Himself that His disciples were complaining about this, He asked them, "Does this offend you?
Then what if you were to observe the Son of Man ascending to where he was before? The Spirit is the one who gives life. The flesh doesn't help at all. The words that I have spoken to you are spirit and are life. But there are some among you who don't believe. For Jesus knew from the beginning those who did not believe and the one who would betray him. He said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted to him by the Father." From that moment, many of his disciples turned back and no longer followed him or accompanied him. So Jesus said to the 12, "You don't want to go away too, do you?" Parang hinarap po niya, sabi niya, "Kayo ba? Iiwanan niyo rin ba ako?" At ang sagot po ni Simon Peter, kinatawan po niya ang kabuang disciple. Sabi niya, Simon Peter answered, "Lord, to whom will we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and know that you are the Holy God of God, the Holy One of God." Jesus replied to them, "Didn't I choose you, the 12? Yet one of you is the devil." He was referring to Judas, Simon Iscariot's son, one of the 12, because he was going to betray him. Now, sa kwentong ito, makikita po natin na meron pong level sa ating Kristyanismo na mau-offend po tayo sa katuruan, sa pagsunod, sa sakripisyo, sa pag-iwan ng mga nakagawian natin. Mau-offend tayo in a sense na meron pong mga katuruan na talagang magkokoso sa atin ng tension at mag-a-adjust tayo ng buhay. You know, kagabi sa amin pong counseling class, normal daw ho sa ating mga tao ang maging countercultural. In other words, yung mag-criticize, labanan, hamunin po ang isang katuruan, ang isang bagong bagay o ang isang perspektibo na ating naririnig o nakikita. In other words, matapos pong pakainin ng mga disciple, ang mga tagasunod ni Kristo, kontento na ho sila. They see Jesus as provider, the giver of bread. Siya po ang ating Jehovah Jireh, the Lord who provides. Pero ang sabi ng Panginoon, wait, hindi ako iyan. Hindi lang ako iyan. No? There's the other side of the coin. There's the other side of Christianity. I want you to not just view me as your provider, but I want you to view me as your Lord and Master. At alam niyo po, nung nagsimula na po siya magturo ng malalim, ito na nga po yun eh, pag lumalalim na po ang pagsunod kay Jesus, pag lumalalim at papabigat at papahirap na po ang hinihingi ng Panginoon para tayo makasunod sa Kanya, dito po mapapatunayan at makikita kung sino ho ba talaga ang totoong tagasunod ni Kristo. Dahil po dito, titingnan po natin ang tatlong tao o uri ng tao na sumusunod kay Jesus. Number 1, the deserters. These are the dropouts. Alam niyo po ba yung dropouts, no? Yung nag-enroll, pero hindi na pumapasok, hindi na nagpapatuloy. Ito yung mga good for one day class lang. Mga pangbaon lang, no? Pag may baon, pag meron pong acquaintance party, pag meron pong kasiyahan, pag meron pong gathering, may field trip, ito yung mga pumapasok sa school. Pero pag mahirap na, may exam na, may recitation na, ito yung mga nagda-drop out na pag may mga project na, pag sinisita na. You know, the deserters are the kind of people who follow Jesus. They are the people who start following Jesus but they drop out along the way. At yun nga po, ang ginawa ng mob or ng crowds, yung mob mentality, yung mentality po ng karamihan ng mga crowds. All they wanted about Jesus is for Jesus to produce another miracle, to continue to give them food. Pero when Jesus stopped giving them food and start giving them spiritual principles and food, they also stop following Jesus. They also stop listening to the word of Jesus. Sabi po dito sa John chapter 6 verse 66, "From that time, many of his disciples went back and walked with him no more." Grabe, no? Pero ito po isang bagay po ang nakakamangha, no? Nagkataon lang po ba na ang versikulo o verse ay 666? Di po ba, ano po ba ang 666 sa Bible? It's the mark of the beast. Ito ho ang tatak ng kaaway. Ito hong tatak ng demonyo. Ito ho yung tatak ng mga tumalikod at hindi na sumasampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot, marami hong ganyan. Nagsimula ho na mainit, nagsimula ho na maalab, nagsimula ho na masigasig, pero nung mahirap na, nung nakita ho nila na merong sakripisyo, merong kontribusyon, at may kapalit na halaga, may mga bagay sa buhay na iiwanan, they don't follow Jesus anymore. Now, they are called disciples, but that's just a generic word that means
followers. Followers of Jesus. Hindi talaga sila totoo na tagasunod ni Kristo. Kumbaga para silang bandwagon followers na kung sinong nananalo, lilipat sila doon. Pag natatalo na naman yung kanilang team, lilipat na naman sila dito, no? Marami pong mga multitudes or mob people or crowds na nakatira sa ganyan sa ating mga churches. Ang tawag ho dyan ay mob mentality. Kung ano ang sikat, ano ang popular, ano yung madali, ano yung convenient, yun po madalas ang sinusunod. And I'm praying po no, that sa ating church po, by the grace of God, we are really producing true and faithful disciples. Hindi po mga transactional disciples. No? There was a time that they started to follow Jesus, but they become dropouts. Huminto na po sila. Pasulpot-sulpot na lang, pasilip-silip na lang. And you know what? Bakit po mahalaga ang mga bagay na to? Dahil ito po ay mahalaga sa ating Panginoon. Nag-invest ang Diyos sa atin ng isang bagay na mahalaga, ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo para iligtas tayo. It is just but fitting na tayo po may ipampapalit na pagpapahalaga sa mahalagang bagay na ibinigay ng ating Diyos. Kagaya ho sila ng mga sundalo na naging AWOL. Ano po ba ibig sabihin ng AWOL o AWOL? Absent without love. Lagi na ho silang lumiliban, hindi na po non-negotiable ang linggo, kaya ho nilang iwanan, kaya ho nilang kaligtaan ang life groups, kaya nilang iwanan ang kanilang mga life group leaders, hindi na mahalaga sa kanilang gawain ng Panginoon, at higit sa lahat, hindi na rin po mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. And I hope hindi ho ito masabi patungkol sa atin. Because our church is trying its best, no, para ma-disciple po talaga tayo, para ma-produce po ang totoong pagiging tagasunod natin kay Kristo. Tingnan niyo po, ang nangyari po sa John chapter 6, no, talaga pong tumalikod sila sa ating Panginoon. There are people today who approach Jesus because they think they can get something from Him. Ito yung mga Kristiyano nagsasabing, I need some happiness, mukhang masaya sa church nyo. Pagpasok ko pa lang, parang nakaramdam na ako ng kapayapaan. I need some relationship, mga friends. And they approach the church or Jesus because they want only what He can give to them. Sa una po, maganda ho yun eh. Because yung need natin ang nagpupush, nagdodraw sa atin, papalapit kay Lord. Pero mga kapatid, hindi po yun yung kabuang kahulugan at pagkakakilanlan ng ating Panginoon. Alam niyo kung ganun po ang ating mentality lagi, yung ang mahalaga sa atin ang ating kaligayahan, saan tayo matutuwa, saan tayo masisiyahan, para nangyayari po ay we want to influence God rather than God influencing us. We want the church to be influenced by our need, by our want, rather than the church being used by God to influence and to change us for the better. No. Ang tawag ho sa pinomeno na ito ngayon ay consumer Christianity. Ito yung mga uri ng mga Kristiyano na kuha ng kuha. Ito yung mga uri ng Kristiyano na ang lagi nilang iniisip, no, ano kaya ang mga bagay na mahalaga sa akin o magpapasaya sa akin. No? They are called the culture consumer. Alam nyo, kaya ho tayo ganyan because mahilig tayo sa shopping eh. Kahit nga po, hindi ho sa physical shopping, sa online shopping na lang eh. At ang ating pong pagkahilig sa shopping ay isang kultura o tradisyon na nagpapakita that we go to a place to get something. Na may makuha po tayo, no? Kagaya po ng mga gathering, magtatanong tayo, may makukuha ba ako dyan? Magiging okay ba ako dyan? Magiging maganda ba pakiramdam ko? Rather than thinking, ano kayang maiaambag ko doon? Sino kaya may encourage pag sumulpot ako dyan? Sino kaya mapaparangalan? Ang Diyos kaya matutuwa kung ako'y darating o kung ako'y hindi susulpot, no? You know, yun po yung problema sa atin eh. Tayo po ay nag-i-scroll na lang ng mga church activities at church discipline. Pinipili natin kung ano ang mga bagay na nagbe-benefit para sa atin. You know, we can fall in that same trap when it comes to church. You can go to church to see what you can get out of it. And some people even call it church shopping, na ang danger po dito ay mauwi sa church hopping, palipat-lipat ng simbahan. Hindi na ako dyan, hindi na ako nabibless dyan eh. Hindi na okay yung pagsamba, hindi na okay yung preaching, hindi na okay yung mga leaders, hindi na okay yung gawain. Parang may kakaiba na, no? You know, there's something wrong when we start thinking like that, no? Because all of a sudden, Christianity is all about us na. Tungkol na ho sa gusto natin at kailangan natin. Hindi po ba't pag tayo naging Kristiyano na at naging tagasunod na kay Kristo at lumalim tayo, kaya nga po gusto ni Lord, hindi tayo manatiling baby, kundi lumalim tayo. Bakit? Because
There will come a moment na hihingi ng Diyos sa iyo that Christianity is no longer about you. It's all about Jesus and the people around you who needs the Lord. Alam niyo po, kagaya po ng mga products sa Shopee, sa Lazada, we rate our church. Nire-rate natin ang ating simbahan. Nilalagyan natin ng star, nilalagyan natin ng rating. Kung ito man po'y maganda ang pagtugtog, maganda ba ang preaching ng pastor, appealing ba, nangingiti ba ako, napapalakas ba ako, o may nasasaging bahagi sa buhay ko na medyo uncomfortable ako at medyo hindi ko gustong pag-usapan, pero kahit na gusto ni Lord na ma-deal at maayos po talaga. And we know, our church, that we're not like that. Hindi tayo nagpaparinig, hindi tayo nagpapatama. Ang ginagawa po natin, we preach the word of truth with love. And you know, there's kind of love that is called tough love, na kahit masakit, pero lagi nating intindihin sino ang nagsasalita, ano ang relasyon natin sa isa't isa. Kagaya ni Lord, sasabihin niya yung dapat nating marinig, kaysa lang doon sa gusto nating marinig. People like this live, and this is the reason they give all the time. Pag tinanong sila, bakit ka umalis sa church na yan? I wasn't getting much out of it. You see? Titingnan nila yung worship, pati worship pupunahin. Worship was never intended for what you could get out of it. It was always intending for you to give something to God. Alam niyo po, pag sumasamba po tayo, ang music hindi para sa atin so that we could feel good about ourselves now. Worship is intended for the Lord. Ito po ay isang bagay na hindi natin dapat ipinagpapaliban. Hindi dapat natin itong namimiss. Dapat ho natin itong daluhan at samahan. Imagine niyo po ang mga angels sa langit. Araw-araw, oras-oras sila nagpupuri sa ating Panginoon. At imagine niyo po kung merong isang anghel ang nagreklamo, ayoko nang sumamba, tungkol lang ito sa kanya lagi. Wala hong nagrereklamo doon, liban ho sa isang hinulog. At naging demonyo, walang iba kundi si Satan. You know, we can have that kind of spirit like Lucifer when we start thinking it's all about me. But we don't want to be like that. Bakit? Gusto po natin na hindi tayo mahulog sa ganung klaseng patibong. How did we ever get into the trap? Bakit tayo nahuhulog sa ganung patibong? Dahil po sa social media, yung pong spirit of entitlement, yung gusto mo, feeling good about ourselves. No? When you come to Jesus, it should be to pour out your life before Him. What you can give to the Lord today, I want Him to give my praise, my thanksgiving, and my life, not what I can get out of it. Yun po dapat ang ating sabihin kay Lord. Hindi yung kung ano makukuha natin, kundi Lord, kung ano po makukuha mo sa buhay ko. Total Lord, ikaw naman ang nagbigay nito. Sino ho dito naniniwala? Lahat ng binibigay natin kay Lord at binabalik natin sa Kanya rin po nagmumula po yun. You know what? Pag hindi tayo marunong magbalik ng papuri, pagsamba, paglilingkod, even our resources, even our giving, pag hindi tayo marunong magbigay, we will be so full of ourselves at masisira po tayo. Lalaki yung ulo natin, kakainin tayo ng pride. And that's why worship is all about giving the word that God deserves. It's not about us. It's not for us. Hindi po para sa atin yan. So if you have a consumer mentality when it comes to church worship, when you get tired of the product, you will drop out. Ayoko na dyan. Hindi ko na gusto dyan. Wag na tayo dyan bumili. Wag na tayong pumunta dyan. Wag na tayong kumain dyan. Hindi ko na gusto Mga kapatid, kung sa kainan lang po at tungkol lang ito sa gusto ng panlasa mo, okay lang po yun Pero sa church, hindi po mo pwedeng ituring ganon ang simbahan. Hindi ho siya eat all you can na pag nirate mo, hindi mo na gusto, lilipat ka sa iba This is not just your church. This is your family. This is your home. This is the place where you have been saved. You have been helped. You have been healed. You have been empowered by the Lord. No? Amen po ba doon? No? Alam niyo po, naway hindi po ito masabi sa mga taga Zion Christian Fellowship Baliwag. Naway wala pong drop out dito at wala na pong mag-drop out. Amen? You don't get to heaven because your name is on the church roll or list. You get to heaven if your name is written in the book of life. Mahalaga po ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Notice, hindi po iniwan ng Panginoon ang mga dropouts na to. Sila ang nang-iwan sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po nang-iiwan ang Diyos. Hindi rin po nang-iiwan ang church. Ang totoong mga tagasunod ni Kristo, hindi nila iniiwanan. Hindi sila nag-give up sa mga tao. Sometimes, ang mga tao lang po ang nag-give up sa relationship na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Ano pong patunay niyan? John 6:37, whoever comes to Jesus, sabi niya, I will never cast out.
Sa ibang translation, all that my Father gives to me will come to me, and the one who comes to me, I will most certainly not cast out. In other words, I will never reject anyone who follows me. So it's not Jesus who rejected them eh. Hindi po si Jesus ang tumalikod sa kanila. Sila po o tayo minsan ang tumatalikod sa ating Panginoon. The very fact that they drop out is the evidence that they were never truly His disciples. Ang isang katotohanan na sila po hindi nagpatuloy at sila nag-drop out ay isang paalala po at isang realization, mukhang hindi nga talaga sila una nanampalataya ng totoo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. None of these dropouts just decided one day that I'm no longer going to worship, I'm no longer going to follow Jesus. You know, when we say drop out, it happens gradually with little choices and big consequences. Nagsisimula ho ito sa mga maliliit na pagsuway, maliliit na pagtanggap ng mali, maliliit po ng pagtalikod, pagliban, kaya magbabantay po tayo doon sa mga deserters. Pangalawa, the deceivers. So itong deceivers na napapabilang sa pangalawang uri ng mga tagasunod ni Kristo, these are some people who seems to be following Jesus but their hearts are never changed. So yung una po, deserters, drop out, obvious po talaga yon. Pero itong deceiver, mas delikado ho ito kasi nagpapatuloy pa rin po sila sa pagsunod kay Jesus, pero ang puso ho nila hindi ho talaga nababago. Kung yung crowd o yung mob, yung karamihan, sila ho yung napabibilang dun ho sa deserters, sino ho itong deceivers? Ay, nako po, magugulat po kayo. Ito'y walang iba kundi si Judas. Yung mukhang disciple sa panlabas, pero sa panloob ay deceivers. Kaya po niyang dayain ang kanyang spiritualidad sa harapan ng ibang tao, pero hindi po niya ito kayang gawin sa ating Panginoon. There are deserters who drop out, but then there is another group of people who continue to follow Jesus. They are not really believers. They are more like make-believers. Sila ho yung mga make-believers. Mukha hong mananampalataya, mukha hong tagasunod ni Kristo, pero hindi talaga sila totoong tagasunod ni Kristo. Their faith is fake and their profession is empty. Ang kanila pong pananampalataya ay peke at ang kanilang pagpapahayag na sila'y totoong Kristiyano daw ay hindi ho talaga totoo at ito'y walang laman, walang dating. Kaya nga po, kahit magkunwari ho tayo at sabihin po natin na tayo totoong Kristiyano, kung ito po hindi talaga totoo, lalabas at lalabas talaga ang totoong katotohanan. Jesus described this kind of deceivers as people who, in Isaiah 29:13, people who come near to Jesus or to God with their mouth and honor Him with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is not true. It's not true. Parang hindi yata their worship of me is. No. Alam niyo po, ito ho yung mga magaling magsalita, magaling mang-iinganyo, magaling magturo, magaling magpahayag at magportray na sila'y malalim. No. Hindi po tayo nagja-judge ng tao, but we're just saying, no, you know, makikita ho talaga sa fruits eh. Kasi hindi ho ito dapat makita lang sa bibig eh, kundi kung ano yung laman talaga ng puso, kusang lalabas po ito. Tingnan niyo po ito sa Tagalog, no. Meron akong nilagay na Tagalog dito. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang mga puso. They have a faith profession, but with fake possession. Ang napakalungkot, no? They have a faith profession, but with a fake possession. No? Meron silang dinideklara na ganito daw ang kanilang pananampalataya, pero peke ho pala yung kanilang natanggap at daladala, kaya wala ho silang maipakita. Alam niyo po, a person can say, I'm a Christian, but saying I'm a Christian does not make it, so unless they have had their hearts changed by Jesus. Hindi ho natin kailangang ipangalandakan na tayo Kristiyano. You know, kahit po sa bus, kahit po sa waiting shed, kahit po sa upuan lang, no, kahit sa food court, kahit po hindi tayo magsalita, mararamdaman ng iba kung ano po ang totoong pananampalataya na meron po tayo by just looking at us, by our contention. No?
Kasi po, lalabas at mararamdaman talaga ng mga tao kung ano ho ang totoo nating pagkatao. Alam niyo po, ang isang example ho dito ay si Judas. Judas was one of the 12 disciples chosen to be part of Jesus' team. Biruin niyo po pinili pa po siya. He appeared to be a true disciple, mukha siyang totoo, lagi siyang present, but from the beginning, alam ni Jesus, ito yung sinabi doon sa talatang binasa natin kanina, alam ni Jesus mulat sa pulpa lang kung sino ang magtatatwa o magtataksil sa kanya. Jesus knew Judas was not just a betrayer, but he was a deceiver. Judas had the other disciples fooled, but he can never fool Jesus. That's why, kaya ho mahalaga itong the call to discipleship kasi dito po sasalain ang totoong Kristyanismo na meron po tayo. And you know, bakit mahalaga to? Ano hong gagayahin at kokopyahin ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating pamilya, ng ating mga nililid, ng ating ng mga kaibigan natin, ng mga taong nakikinig sa atin, kung peke ho pala ang dala-dala po natin. That's why, iwasan po natin ang ganitong klaseng sitwasyon. John 6:70-71, we have come to believe and know that you are the Holy One of Israel, sabi ni Peter. But Jesus corrected him. He said, did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? He was telling of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Grabe, no? Alam na pala ni Lord kung sino po si Judas, kung ano ang kanyang spiritual na kalagayan at kondisyon, at kung ano po ang kanyang kahihinatnan, no? You know, it is also the same with us, no? Right now, usisain po natin, pag-aralan natin maigi, no, ang ating pong pananampalataya. You know, instead of mag-isip pa tayo na kung ano-ano, pag-aralan natin maigi at alamin natin, tanungin natin yung sarili, Lord, am I possessing a true kind of faith, a genuine kind of Christianity? For example po, no, may hawak kang pera sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo, no. Siguro magandang tanong, hindi ho yung kung may pera kayo. Ang tanong mo ay, totoo kaya itong laman ng pera ko eh? Bakit ko po ito nasabi? Minsan po, kailangan kong bumili. Meron pong, sinuksok pala si Jethro ng mga papel na ginupit-gupit niya, nilagyan niya na 100. Sabi niya, Papa, I would like to give you money. Eh, kailan may kausap ako. Hindi ko pinansin. Nung bibili na po ako, natawa ako. Bakit? Natawa din yung tindera. Kasi ang nakita ko dun sa wallet ko, mga pera pong papel na hindi talaga pera at walang halaga eh. Kasi drinowing lang ni Jethro, no? Of course, ginawa ho niya yan kasi gusto ho niyang iparamdam sa akin na sa kanyang murang edad may gusto siyang ibigay sa akin eh. Pero yung perang yun eh, hindi totoo eh. Hindi talaga magagamit eh. So ganun din po sa ating pananampalataya. Maganda hong tanungin natin, hindi ho yung meron ba tayong faith? Ang tanong, anong klaseng faith meron po tayo? Alam niyo po, madali hong malaman kung ang perang dala-dala natin ay peke, ikumpara mo yun sa totoo. Napakalayo po pag kinumpara po natin to sa totoo. The best way to spot a counterfeit Christian is to know what a real disciple is. Sino ho ang totoong tagasunod talaga ni Kristo? And you know, by the grace of God, we are trying our best sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo na ganun po ang maipahayag, maipakita natin, maimodelo po natin sa ating kapwa, maging sa church na to, hanggang sa paglabas po natin. That's why we preach last Sunday, discipleship in the family. It's all about modeling and mimicking. Dahil pag wala ho silang nakitang tamang modelo, peke po ang kanilang makukuha, peke ang kanilang matatanggap. Meron pong test si Apostle Paul po dito. You know, si Apostle Paul, ilang beses po siyang criticized kasi hindi naman talaga siya originally member ng 12 disciples eh. Pero you know, palagi at lagi pong napapatunayan ni Pablo kung ano talaga ang totoong pagkakakilanlan ng isang totoong disipulo. Baka nga si Judas ay criticized pa siya eh, pero hindi naman pala totoong Christian si Judas. At ito po'y ineko po niya nung siya po'y naging apostol na ng Panginoon sa 2 Corinthians 13, 5-6. Sabi niya, check up on yourselves. Don't check others. Check up on yourselves first. Are you really a Christian? Do you pass the test? Do you feel Christ's presence and power more and more within you? Or are you just pretending to be Christian when actually you are not at all? I hope you can agree that I have stood that test and truly I belong to the Lord. You know, sabi ni Apostle Paul, I'm not judging people. I'm not criticizing people if you're a Christian or not. Sabi niya, I did it first on my life, on my heart.
Tinanong ko muna yung sarili ko. Bakit? Baka mamaya turo tayo ng turo, rebuke tayo ng rebuke, saway tayo ng saway, stricto tayo masyado, puna tayo ng puna, pero sa katotohanan po, mukhang shaky at faulty yung faith na dala-dala po natin. You know, napakahalaga po na tama po ang ating pananampalatayang dalandala, nadadala ngayon. Kasi marami pong naglilipana na maling katuruan patungkol sa pananampalataya. Naroroon na hindi na natin kailangang humingi ng tawad kay Lord, hindi na natin kailangang magsisi, pinatawad na tayo ng Diyos. Nasaan po sa Bible po iyan? You know, ikumpara natin yung mga katuruan na yan na nababasa natin, napapanood natin sa YouTube, naririnig natin sa iba. Ikumpara mo yan sa mga great Bible scholars, sa mga matitinding Bible commentators at matitinding respected pastor, Chuck Swindoll, Charles Stanley, John Piper, yung mga malalalim, John MacArthur. Ikumpara mo po siya. Is there an agreement? Therefore, hindi natin pwedeng panampalatayahan at tanggapin ang isang katuruan na base lang sa isang tao, kahit gaano kaganda at kagaan ang itinuturo niya, we must compare it and it should be in line with the community of faith believers. Kasi they are well respected, sila ho'y tinalaga para pag-aralan ng mabuti at maigi ang Biblia. So there must not be a contradiction. Kasi kung magkakaroon ng contradiction, mamali po ang ating kokopyahin. Amen po ba doon, mga kapatid? You know, the truth is Judas followed Jesus. He saw the miracles of Jesus. He was amazed about Jesus, but he never truly believed. Yun po yung problema doon. Humanga siya. Pero hindi ho tayo naliligtas, hindi tayo nababago dahil sa paghanga lang. Kaya, as a result, his heart was never changed. You know, we're not into theatrical, sensationalized, no? Yung kailangan po naiiyak tayo, matindi tayo. You know, kung minsan po ang totoo, yung medyo masakit, nare-rebuke tayo, napapaalalahanan tayo. Kasi po alam natin ito'y galing sa pagmamahal talaga sa ating Panginoon. At alam niyo po, ang katotohanan, nothing will ever beat truth. Ang katotohanan po ay laging masakit po talaga to, pero itong katotohanan ay laging magpapalaya sa akin. So anong lesson na pwede natin makita kay Judas? You can walk with Jesus, get close to Jesus, witness Jesus' power, and yet not truly saved. Pwede ho mangyari yon. Ang buhay ni Judas, kaya ho siguro nilagay siya doon. Of course, choice ni Judas yun eh. Pwede naman sanang baguhin niya yun eh. Nung sinabi ni Jesus, isa sa inyo mag-Judas, alam na niya na siya yun eh. He could have decided and made a choice, babaguhin ko, aalamin ko, gusto ko pang makilala ang Panginoon, gusto ko pang magpakalalim sa Diyos eh. May choice siya eh. You know, life is all about choices eh. Pero pinili po niyang ituloy ang kanyang nalaman, natagpuan, natuklasan at nakagawian. At yung pala'y mali dahil maling-mali po talaga. John 6:64 says, Jesus knew from the beginning who wouldn't believe. Alam niya. Jesus knows from the foundation of the world who will believe and who won't. Alam po niya. Alam po niya kung sino po ang mananampalataya. At sa dulo po ng buhay ni Judas, siya po'y pinagpalit niya ang Panginoon sa 30 pirasong pilak dahil yun talaga ang totoong laman ng kanyang puso. You see, hindi talaga siya totoong mananampalataya kasi iniwan niya ang Panginoon, pero hindi lang niya iniwan eh. Ipinagkanulo niya ang Diyos, ipinagpalit niya ang ating Panginoon sa isang kakarampot po na kayamanan na madaling mawala. At sa dulo po isinusuli na po niya ito, pero hindi na siya pinayagan. Ito itinapon niya at siya'y nagbigti at nagpakamatay. You know, ano kaya ang huling alaala o isip ni Judas nung siya po ay nakabitin sa puno na iyon? No? Siguro, sinasabi niya ganito, no? I could have had Jesus. Nandyan ba yan? I could have had Jesus, but all I have is this bag of silver. Wala ba yan? I traded everything for this bag of silver, and I traded God for this. How come? Nakakalungkot po ang ganun, no? Na sa dulo ng kanyang buhay, all he got was all he ever wanted. And what is that? Temporary on material possession. Na pwedeng mawala, pwedeng mapalitan. Actually, greed, sin, and false assumption about God got him first, and there is no room for Jesus in his heart. Sa sobrang dami na kanyang hinahabol, sa sobrang dami na kanyang kinukuha, hindi niya nakuha ang pinakamahalaga. Sino ho yun? Ang ating Panginoon. At dahil hindi niya nakuha ang ating Panginoon, ang nakuha ho niya yung mali na hinahabol-habol niya.
So he really got no Jesus. All he got was what is really in his heart, money. You know, ang principle po dito, you will always get all of what your heart is chasing and mind dreaming to have. Kung sino yung hinahabol-habol mo, sino po yung pinaghahari mo sa iyong puso't isip, yun yung makukuha mo sa dulo eh. Pero kung si Jesus talaga ang pinaghahari mo at pinatatahan mo sa iyong buhay, sa dulo, siya po ang matitira at pinakamahalaga sa buhay mo. I believe there will be many other people who come to the end of their life with the same regret. Marami ho siguro sa atin, ganun po. Wag naman sana, no? Is there something in your life that you spend all your time trying to accumulate and one day you're going to come to the end of your life at sasabihin mo, is this all I have got? Nasaan si Jesus? Hindi mo pala hinabol si Jesus eh. Hindi mo talaga pinagharit, pinatahan si Jesus sa iyong buhay. And you're going to be full of regret, going to be holding that bag of something or silver or that man or that woman or that job or that career or that bank account or whatever it is, and you're going to say to yourself with regret, is this what I have traded for life with Him or with Jesus? Are you a true follower of Jesus? Are you a true disciple of Jesus? Number 3, panghuli, the dedicated. These are the true disciples who persevere to the end. Ang mga mob, ang mga crowds, they left Jesus. Judas deceived his co-disciples and he was a make-believer. But hundreds of people stayed, including his disciples, to become truly a dedicated disciples of Jesus. John 6:67 to 69 says, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God." Ang salita po ni Pedro ay kinatawan po niya yung sasabihin po ng huling mga disciples na nagpaiwan. Lord, we can't leave you because you have the words of eternal life and we believe you are the Christ, the Son of the living God. Parang sinasabi po ni Peter, no, Lord, if not Jesus, then who? And if not Christianity, then what? Meron pa pang mas maganda, mas mainam kaysa kay Kristo at sa pagsunod sa iyo sa buhay Kristyanismo. There are some Christians who believe you can be saved and then lose your salvation. But our church, our mentors and pastors, we strongly believe that once you are in Christ, you can never lose your salvation. Bakit po? Kasi ito yung pinangahawakan natin sa John 6:39. Anong sabi ni Jesus? I will not lose none of those that the Father gives me. Hindi ko iwawala ang mga binigay talaga na totoo ng aking Ama. So ang powerful application dito ay, I'm not worried about losing my salvation because I'm not worried about Jesus losing me. Hindi ako natatakot na ako'y maiwawaglit ni Jesus sapagkat si Jesus ay makapangyarihan, dakila at mapagmahal. Ako'y pangahawakan ng ating Panginoon. So when you have Jesus at the first and at the end of your life, don't worry about losing your salvation because when you have Jesus, you have true salvation. You have true Christianity. Amen? If you say amen, pumalakpak ka nga sa iyong kinauupuan ngayon. My salvation is not dependent on me keeping myself safe. It is dependent on God keeping me safe in His hand. Grabe, no? Hindi yan nakadepende sa atin eh. Nakadepende ho yan sa Diyos na humahawak sa atin. Pero again, dapat totoo, buo ho ang ating buhay sa pagsunod sa Kanya. 2 Timothy chapter 1 verse 12 says, sabi ni Pablo, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kanta ho namin to sa seminary, sa PBS eh. Alam ko kung sinong pinanampalatayahan ko at alam ko na kaya niya akong iligtas, kaya niyang ipagkaloob ang kanyang ipinangako sa akin na buhay na walang hanggan pagdating ng katapusan. You know, it's the devil who wants to make you doubt your salvation. He is the accuser of the brothers and sisters. Kaya nga po hindi tayo dapat magpalinlang. The very fact that you were concerned about sin was proof that they knew the Lord and wanted to live a life pleasing to the Lord. No? Pag tayo po'y laging nagtatanong, paano kung magkasala ako, pastor? No? Hindi ho yan isang dahilan para sabihin hindi ka totoong mananampalataya. Yung katotohanan na ikaw ay concerned patungkol sa pagkakasala ay nangangahulugan, ayaw mong magkasala at hindi mo itutuloy na magkasala. Kasi ang Holy Spirit ay naninirahan sa buhay mo at nagpapaalalang huwag manatili sa kasalanan.
Alam niyo kung bakit ko sinabi yan? Because lost people at first usually are not worried about sin. Hindi mo sila nag-aalala sa kasalanan. Tinutuloy lang po nila. Pinagsasabay pa nga nila ang Panginoon at kasalanan. Make believers think that a lifestyle of sin and a life of salvation in Jesus could go hand in hand. They are wrong and deceived, like Judas. Na pwede po palang mabuhay ng dalawang buhay, no, Pastor, no? Linggo, okay. Lunes hanggang Sabado, bahala na. Walang Diyos. Gagawin ang gusto kahit bisyo at makasasama. It doesn't matter kung merong matitisod. Ang mahalaga ito yung gusto ko Then we're like the mob and the make-believers. Consumer mentality and the deceivers like Judas. According to Matthew 7, there will be a counterfeit believers who will stand before the Lord on Judgment Day and argue with Him. They will claim and they will say they know the right language. They will say, Lord, Lord. They will argue that they perform religious miracles or acts. In your name, we cast out demons and did many wonderful works. Kasama mo kami, Panginoon. And then Jesus will declare that they are counterfeit. Tingnan natin yung Matthew 7 verse 21. Not everyone who confesses to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven is with me. Kaya mga kapatid, ang magandang tanong dito is, are you doing the will of God? O siguro mas magandang tanong, what is the will of God? What is the will of God? Alam po ba natin kung anong kalooban ng Diyos? How can I do the will of God is the most important question, probably. At ito yung will of God. John 6:28-29. What shall we do to satisfy God? Jesus told them, this is the will of God, that you believe in the one He has sent. Na tayo'y sumampalataya sa ibinigay at pinagkaloob ng Diyos Ama sa atin, ang ating Panginoon sa Kristo. In other words, idinadambana natin ang Panginoon sa ating buhay. The word believe, it does not only mean head knowledge, kundi heart belief, na may kasamang pagbabago at pagsisisi. Pananampalataya ay complete turnaround of life. What do you have to do to be saved? Sabi ni Jesus, just believe. People will always worry, have I done enough? Is my salvation dependent on keeping the 10 Commandments? No. Is my salvation dependent on loving God and loving my neighbor as myself? No. Ito ho yung tama. The only thing you have to do to fulfill God's will is to believe in Jesus. And after that, allow Jesus through the power of the Holy Spirit to manifest change and Christ-likeness in your life. Hindi dapat nahihinto doon Kaya mahalaga ho sa akin itong call to discipleship. Bakit? Ayaw natin mag-produce dito sa church ng converts at forever converts. Kundi God wants us to produce true disciples, true followers of Jesus. Tapusin po natin ito mga kapatid. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Hindi po pwedeng ikaw yung nanampalataya kay Lord, dati pa rin ang buhay mo. Pag mali ang buhay po natin ngayon, maling pananampalatayang natanggap natin possibly and probably. Dahil ang totoong tumanggap kay Lord, binabago talaga ng ating Panginoon. Merong tension ng pagbabago. Hindi madali, pero posible ang pagbabago. The faith that fizzles before the finish was faulty from the first. Ang pananampalatayang uundap-undap po at talagang hindi nagpapatuloy ay mali talaga sa pasimula pa lang. So don't be a dropout. Don't be a make-believer. Instead, be a dedicated disciple. Make this your motto. I won't back up. Sabay-sabay tayo. I won't give up. I won't shut up or let up until I am caught up to be with the Lord in heaven. Wow. Review. Are you a deserter? Are you a make-believer? Are you a true follower of Jesus? Because following Jesus is gonna be costly. There is a price to pay with the call to discipleship. Doon po sa camp, may isang young people ho doon. Sabi ko, buti nakarating ka. Binayaran po talaga, pinag-ipunan ko po talaga, Pastor, at nagbigay po yung mga magulang ko para dito Wow, sabi ko, you're a true disciple of Jesus. Alam mo, meron pang kasunod yan, meron pa tayong family camp. Alam mo, sagot kagad niya, magkano po yan, Pastor? At paghahandaan ko yan, pag-iipunan ko yan. These young people believes, in order to follow Jesus, there must be a sacrifice to be made. Handa niyang bayaran yon para makasunod lang sa ating Panginoon. You know, following Jesus Christ is costly. There is a price to pay with the call to discipleship. Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.
Mag-iingat po tayo. Baka mamaya, ang saya-saya natin dito, tinutuloy natin sa dulo po ng ating hininga, pag tayo kinuha ni Lord, hindi pala. Totoo ang ating pananampalataya. Mali pala talaga sa una That's why there must be a spiritual evaluation. Si Bill Clem, sabi niya, the cost of discipleship is everything. The benefits of discipleship are everything else. Maraming perks ng isang totoong disciples. Nandun yung protection, blood covering, favor, testimony na galing sa ating Panginoon. Pero may babayaran tayo. You cannot embrace the Christ who saves you and at the same time neglect and set aside the Lord who calls you to follow and live everything for Him. Gusto lang natin yung Kristong nagliligtas hindi ho doon nagtatapos ang pangalan ng Panginoon, ni Jesus Meron din pong Panginoon, O Lord, na tinatawag po tayong sumunod at iwanan ang lahat alang-alang sa Kanya. Handa mo bang gawin yan para sa ating Panginoon? If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Tandaan niyo po yan. Kung si Jesus ay hindi Panginoon sa lahat ng bahagi ng buhay mo, kailanman hindi talaga siya naging Panginoon. Ito po yung isang quotation na hindi ko makakalimutan sa akin pong first year sa Phoebus College of Bible. Gusto mo, Panginoon siya sa spiritual mong buhay. That's true, sa church. Pero sa financial, sa relationship, sa mga tukso, sa bisyo, siya pa rin bang nasusunod? Siya pa rin bang Panginoon o hindi na? Wala na yung usapin patungkol kay Lord. Then He is not Lord at all sa buhay mo talaga. Nang ibig sabihin po, sa dulo, sa unat pa lang, mukhang hindi talaga siya ang Panginoon mo Dahil kung hindi siya ang nasusunod, kailanman hindi talaga siya naging Panginoon ng buhay mo. That's something that we should be thinking about, mga kapatid. No? Am I a follower of Jesus? Am I fully following Jesus? Am I faithfully following Jesus? Am I helping others follow Jesus? Am I willing to take the steps to really follow Jesus? Mga kapatid, this is my prayer. This is our prayer as a church. Sa buwan po ng Marso, samahan niyo po kami. Tayo po ay mag-aaral, at hindi lang tayo mag-aaral, tayo po ay mababago ng salita ng Panginoon. And hopefully sa dulo, masasabi natin, now I could say, Pastor, Lord, I am now a true follower of Jesus because I truly know you and I truly follow you and obey you in my life. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Patuloy po natin ipag-pray ang ating church. Patuloy natin subaybayan ang ating series na ito. And let us always answer the call of Jesus to discipleship. May the Lord bless us all. God bless.